na maraming nabulantak yan, ha? 7,000 pulis ang inihahanda para arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun na. Oo, nag-ibalita ito Sunday or Saturday. Yes, diba? pati sa social media, pinag-usapan yan sa mga balita. Nelson. Ang sabi naman ng PNP, lilinawin na po natin. Linawin ho natin. Ito po ang mas malinaw. Pakinggan natin. Si spokesperson, siya pa rin ba? Siya pa rin ata. Si nananatili. Jean Fajardo. Mm. General Jean Fajardo. May paglilinaw po siya doon sa lumitaw na 7,000 pulis sa aresto kay dating Pangulong Duterte. Nakabang na sa airport Nakabang ng na? Davao. Pagbalik ng Hong Kong? Oo. Talaga naman, oh. Ano naman gagawin ng 7,000 pulis, General? Pakinggan po natin ang paliwanag. Linawin lang po natin ito, ma'am. Nakausap po natin yung mga taga Davao po, and according to them, yung mga movement po ng ating mga kapulisan doon is just part of the simulation exercise and relating po sa kanilang security preparation for Davao. And we have to stress the point po na this is not only limited po sa Davao, even yung other regions po ay nagkakonduct po ng simulation exercise, communication exercise, and other tabletop exercise. Again, as part of our security preparation for election po. This has nothing to do doon sa mga issues relating doon sa alleged issuance po ng warrant of arrest ng ICC. Ayun, simulation lang pala yun, Nelson. Ay, kayo naman. Ano sinisimulate? Yung pag-aresto. Simulation lang doon yung security preparation sa eleksyon. Hindi sa pag-aresto. Wala sa kinalaman sa pag-aresto. Ay, naman pala. Kaya sabi tuloy ng dating Pangulong Duterte, tingnan nyo na lang yung balikat ko. Yan ang sagot ko sa inyo. Balikat? Pinagkabit balikat. Balikat? Ito may ano yata siya, meron siyang... Ano reaksyon? Reaksyon. Sige nga. Purahin mo na lang yung mga part na hindi pwede pakinggan ng mga bata. Ito pa reaksyon ng dating Pangulong Duterte sa di umano ay arrest warrant ng ICC sa kanya. Sa totoo lang, baka ang balita ko may warrant daw ako. Hindi, totoo. Yung sa ICC or something, matagal na akong hinahanap. Ayun. Yan. Itong event na ito ay sa Hong Kong. Hong Kong. At ang katunayan, yung pagpunta nila sa Hong Kong, nabalita pa, Nelson, na ito daw ay pagtakas ng Pangulong Duterte kasama si VP Inday. Kaya sila pumunta ng Hong Kong. Ito matakas sa warrant of arrest. Dahil palabas na din yung Oo, na-inisyo nga ng ICC. Yun. Gaya niya, Hong Kong, isa pa bahagi ng China yan eh. Di ba? Kaya sila pumunta ron para ho sila ay tumakas kung magkakaroon man ng pag-aresto. Dahil lang kanilang gustong gawin sa kwento, dahil yan ni China, kukup-kupin ng China. Parang ganun ang ang dating dating. Pangulo. Ganun Parang ang dating. bibigyan ng asylum. Ganun. Nako. Eh, ang bali ba, ang nakadagdag pa ng gatong, Nelson, sa usaping ito, ay ang dating presidential spokesperson Harry Roque. Bakit? Eh si Secretary Harry Roque nagsabing sa kanyang mga pagkatanong daw at impormasyon na akalap, totoo nga raw na meron ding warrant of arrest na inisyo nga ang ICC laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ha? Meron pa tayong voice clip na ni Secretary, wala, ano ha? Pero yan ang kanya, nag-vlog siya eh. At kinukumpirma nga na sinasabing meron daw pong arrest warrant ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya tuloy, lalo uminit ang usaping ito sapagkat mga kapanalig na po ng dating Pangulong Duterte nagsalita na talagang may warrant of arrest laban sa kanya. Kaya tuloy nag-react ang Malacanang, nag-react din po ang ilan pang mga opisyal, si Secretary J. Ruiz. Ano ba sabi niya? Mukhang wala naman silang natatanggap na balita, pero kung ganun pa man, sabi niya, nakahanda sila makipag-ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan kung talagang meron pong warrant of arrest laban sa dating Pangulo. Di ko lang alam, meron ka bang ano dyan? Kung ano naman naging reaction ng ating Palace Press Officer? Teka muna, ha? Meron ba? Tiningnan ko muna itong post ni Harry Roque. Ayan, sige. Pero ang kanyang sabi dito, 9:47 a.m., March 10. So, ngayong araw? Kanina umaga. Nag-check po ako sa database ng Interpol. Wala pong red notice alert si PRRD. In any case, kung meron man, hindi po iyon international warrant of arrest.
Batas Pilipinas pa rin ang basehan kung susundin ang red notice na yan. Oo. So, sinasabi niya na wala rin naman. Wala siyang Pero yan sabi. ngayong araw na yan, nasa Oo. Agis na yan. Meron pa siyang sinabi pa. Meron pa siyang, nung isang araw parang, Sabado. Sabado, 2 days ago. Oo, maalala ko meron siyang, nag-vlog sa tungkol dun eh. Kung hindi Nag-live ako siya. nagkakamali, ay Sabado o Linggo basta ito na nakalipas na. Pinapanood ko pa nung isang araw eh. Habang ako ay pahila-hilata sa bahay eh. Ay, nakadagdag na, sabi ko sa'yo, nakadagdag tuloy sa mga pangamba ng ating kababayan na talagang mukhang seryoso na ipa-arresto nga at meron nga warrant of arrest. Oh. Baka binasa lang niya yung naunang pahayag ng palasyo. May mga reactions din siya na sinabi. Hindi ko lang maalala. Pero anyway, wala naman dyan. Sa Wala kanya eh. mga statement. Walang nakalagay. Parang kung di ako nagkakamali, Sabado o Linggo, yung kanyang live na vlog tungkol sa bagay na yan. Well, at nag-react din. Yun nga, sabi natin, ang ilan pa pong ahensya ng ating pamahalaan. Pero, doon daw mismo sa website ng ICC, Nelson, ay wala naman sinasabi. Wala nga. Pati Malacanang, sinabi Oo. nila na Wala eh. wala pa silang konfirmasyon. Ayun na nga, wala din confirmation. Tapos meron isang abogado, hindi ko maalala pangalan, na nagsabing hindi naman obligasyon ng ICC na i-post sa kanilang website kung meron ng arrest warrant sa dating Pangulo. Oo. Parang hindi naman daw nila practice yun. Pero napapabalita yan. O yun na nga, napapabalita. Oo. Kasi ang tayo naman kasi, ewan ko, kung ang iba may contact pa sa ICC, na para sabihin, ilabas. Ang ibang source lang natin talaga doon sa website ng ICC. Pero pag sinek mo kasi, wala namang ipinost. Ang sabi naman ng may ibang nakakaintindi, hindi naman obligasyon ng ICC na i-post kung meron ng arrest warrant laban sa dating Pangulo Duterte. Pero natatandaan mo, Jen, may Oo. warrant of arrest din ng ang Israeli Prime Minister. Si Benjamin Netanyahu. Sa ICC din, di ba? Oo. Mula na ilabas nila, hindi naman nila ma-arrest. Yun na nga. Alam mo, pati yata si Putin, may arrest warrant. Meron din, di ba? Oo. Ewan, wala kung paano nga nila ipapa-arresto. Si Putin yan, pati mga bata, mga sipunin nga. Hindi rin nila ma-arrest. Kasi hanggang ngayon po, nananatili na wala nang jurisdiction, Nelson, ang ICC sa Pilipinas. Hindi na po kasi tayo miyembro ng Rome Statute na yan. Kung halimbawa man, ito, mayroon pong legal na pagkatalo usaping legal. Kung halimbawa nagpalabas ng warrant of arrest ang ICC laban sa dating Pangulo. Halimbawa lang, Nelson, sino ang mag-implement ng batas? Kung halimbawa, ipinadala ang kopya sa Pilipinas. Sino mag-aaresto? Oo. Magpapatupad. Ano? Ang Interpol ba ay pwedeng makialam dito? Mukhang, aywan ko, hindi naman naatasan ng ICC ang International Police. Di ba? Kung halimbawa ibigay yan sa gobyerno ng Pilipinas, ang pulis ba natin, ang NBI ba natin, ang sundalo ba natin ay aakto? Gagawa ba ng kaparaanan para arestuhin kung sino man ang pina-aresto ng ICC? Ay hindi na nga tayo miyembro sa kanila? At eto pa, Jen. Oo. Kapag ka umakto ang pamahalaang Pilipinas Yeah. sa atas o kagustuhan ng ICC, Yan. pagagalitan sila ni US President Donald Trump. Nako. Kasi ang sabi ni Donald Trump, "Hoy ICC, huwag mong pakialaman yung Amerika at yung mga kaalyado namin." Oo. Ang tinutukoy niya unang-una dito si Benjamin Netanyahu Ng Israel. Yes, oo. Pilipinas, Jen. Oo. Former president na naging kauntahan din niya sa mga Sabi niya, my friend, Oo. Rodrigo Duterte. Pagka ito ay inaktuhan ng kung sino man, baka hindi mapigil ni Donald Trump ang anumang kanyang gustong gawin. Di ba? Sa ICC. Oo. O kaya para wag maipatupad diyang warrant of kung meron man. Kung meron man. At Oo. kung meron man sila, kasi talagang matagal na lumalabas sa balita na yan. So, Pero ako gusto kong suy-suyin talaga